Hello mga kumarites, happy Tuesday. Kakaawas ko nga lang yan mga kumarites. Nagpalit lang ako ng damit at nagpunta na nga ako dito sa freezer namin sa labas. Freezer pala ng kapatid ko. Pero okay lang naman kahit makilagay ako dito ng aming mga ulam. Dahil sobrang laki pa nga ng space dito. Hinahanap ko nga yung lulutuin kong ulam dahil mga nakalagay nga ito sa lagayan ng ice cream. Magluluto nga pala ako mga kumarites ng nilaga dahil nga dito uuwi ang aking asawa at saka ang aking anak. Dahil hindi ko nga ito nailabas kahapon, syempre matigas pa itong karne. Kaya naman bababadan ko muna ito ng tubig ng very light. Dahil nga kahit frozen yan ay ilalaga ko na rin yan. Dahil nga lalambot din naman yan pagka pinakuluan natin. At syempre nagsaing na nga rin ako para nga mamaya ay wala na nga akong gagawin. Pagkaawas nga sa trabaho ay ito lang naman yung ginagawa ko, magluluto ng ulam ng aking mag-ama. Hindi na nga ako naglalaba yan dahil nga nakakapagod naman mga kumarites kung maglalaba pa ako. Tinignan ko nga muna sa rep kung may kanin pa at 3 gatang nga lang yung aking isasaing. Dahil kasama na nga dyan ang aming hapunan mamaya para nga hindi na ako magdalawang saing pa. Nakakita nga ako ng bahaw sa rep kaya naman napaibig na naman akong kumain ng umagahan ay kanin. Kaya naman tingnan nyo mga kumarites ang aking braso, wala talaga sa pagpayat. Dahil minsan talaga sanay akong kumain ng kanin sa umaga. Tapos tinitingnan ko na nga lang sa rep kung meron nga kaming tira-tirang ulam at yun na nga lang ang iniinit ko. Dahil minsan talaga pag nakalimutan na ang ulam ay minsan ay hindi na nga nakakain. Lalo na nga pag napapalagay sa rep kaya naman ayan iniinit ko na lang. Nilabas ko na nga yung gulay na gagamitin ko at meron pang sinigang dito sa rep. At ayan nga ang ating uulamin ngayon. Dahil yung kaserola nga ay gagamitin din natin sa paglalaga naman mamaya. Ima-microwave ko nga lang yung ating ulam para mainit. At ayan nga yung kaserola nga na gagamitin natin ay hinugasan ko na nga din. Medyo matigas pa nga yung karne pero pinilit ko talaga siyang putulin ng kutsilyo. Konti nga lang yung ilalagay nating karne para maubos agad itong nilaga. Dahil pag napadami na naman ang aking luto ay mapapalagay na naman to sa rep at makakalimutan na naman kainin. Yun nga lang minsan talaga pagkakaunti yung niluto mo tsaka naman napapasarap ng kain yung aking mag-ama. Minsan ay nabibitin pa. At ayan hinati ko nga lang sa kalahati at yung tira nga ay ilalagay natin sa rep. Inilagay ko na nga dito sa ating kaserola itong karne. Pakukuluan nga lang natin yan ng mga 2 years. Charis. Basta ang gusto ko sa luto sa karne ay yung malambot na malambot talaga. Kaya naman hanggat hindi pa ako inaantok ay pakukuluan natin yan ng matagal. Minsan kasi mga kumarites inaantay ko munang dumating yung aking mag-ama tsaka ako natutulog. Pinatatapos ko nga muna silang kumain bago nga ako mahiga. At pagka nga alam ko nakakain na sila ay tsaka nga ako natutulog. Ginayat ko na nga rin yung mga gagamitin kong gulay para mamaya nga ay nakaredy na nga ito. Syempre huhugasan rin natin para matanggal yung mga dumi-dumi dyan. Isang patatas nga lang na maliit ang ilalagay natin. Nakalimutan ko pang bumili ng mais, sayang at mas masarap nga kasi pag may mais. At ayan mainit na nga itong ating sinigang at pagkatapos naman yan ay ito namang kanin ang ating iinit. Ito nga ay tira pang kanin kahapon. At syempre meron ako natanawan dito sa aking rep at talaga namang hindi ko mapigilang hindi tumikim. Ayan pa nga yung ginawa nating dessert at syempre kukurot nga lang ako ng kaunti. Syempre dyan na nga ako kumurot, hindi na nga ako naglagay sa pinggan dahil isa ko pang hugasin. Ay nako, iniisip ko na talaga kung paano pa ako papayat niya. Nagkasakit na nga ako't lahat pero nadagdagan pa nga din ako ng kilo. Ay hayain na kung ayaw talagang pumayat eh. Minsan kasi ayaw na ng utak kong kumain pero gusto ko ng bunganga ko. At ayan magpiprito nga muna tayo ng Shanghai, kapartner nung ating sinigang. Ginawa ko nga pala to kahapon para nga pagkakailangan ng madali ang ulam ay ipiprito na lang. Nagprito nga lang ako ng 4 na piraso kasi ako lang naman yung kakain. Isa lang ako pero 4 na piraso na agad. At tumunog na nga yung ating kanin at pwede na nga tayong kumain. Kumain na nga ako habang nagpiprito nga nung Shanghai. Syempre nag-aalburuto na yung aking mga alaga sa tiyan. Kaya naman ayan, kumain na nga ako. Hanggang Sabado nga lang pala mga kumarites ang ating pasok at magbabakasyon na nga tayo. Para na nga din tayong naka-sem break. 5 days din ang ating bakasyon mga kumarites kaya naman mananawa kayo sa kina-upload ko ng video. Titingnan nga muna natin yung ating Shanghai at baka naman mamaya nga ay sunog na. Kumuha na nga ako ng kitchen towel at ito nga ay gamit na gamit namin lalo na pag nagpiprito. Pagka nga matagal akong hindi nakakapag-Shanghai ay namimiss ko nga ang lasa nito. Pero pag halos linggo-linggo nga ako gumagawa ay nakakasawa din. Eh bihira pa naman kumain ng Shanghai itong aking mag-ama, ako nga lang ang may gusto. Mas masarap kasi ito pag bagong luto. Pag kasi nga lumamig na to ay hindi na nga masarap. At ayan yung ating sausawan ay itinaob ko na nga dahil wala ng laman. Syempre dapat sasaidin natin yan para walang matira. Para bago nga tayo magbukas ng bago ay said na said itong bote. At ito nga naku nga ay may tira pang tinapay dito sa lamesa. Mamaya nga ay kakainin ko yan, sayang naman kasi. At yun lang naman mga kumarites ang kaganapan natin ngayong araw. See you po ulit sa aking mga susunod na mini vlog. Bye!